Hanap mo ba ay isang sulit na action cam na affordable at goods ang quality? Look no furthermore dahil dito sa video na ito, samahan nyo ako na i-review ang SJ Cam Air 4000 at makita natin kung talagang magiging useful ito sa pang vlog mo o di kaya pang gala at adventure or para sa security na rin. Samahan nyo ako habang ina-explore natin sa video na ito ang SJ Cam Air 4000. Ito na yung camera natin, no? SJ4000 Air or SJ Air 4000. So, included na rito yung kanyang casing, yung mismong camera. Yan, may plastic pa. Tapos, yan. Okay. Mukhang maganda, matibay at quality naman siya. Hopefully, tatagal to. And, nakita nyo may plastic pa. Sige, let's try. So, kasama rin sa box niya yung accessories. Buksan natin. Okay. Kasama dito yung attachment sa helmet, sticker, tapos pang hook. Ito rin attachment sa helmet, tapos yung kanyang USB Type-C na charger. Yun, tapos sticker, tapos manual. Sige. Yeah, power up natin. Nagana ba ito on the spot o kailangan pang i-charge? Okay, so mukhang kailangan muna natin siyang i-charge. Para buksan to, sabi dito open. Ano ba? Yan. So, tanggal na yung lock. Subukan natin kalasin. Yun. Okay, so may plastic pa. So kung charge nyo talaga siya, kailangan yung i-remove yung mismong camera. Yun. Ito mismo yung camera, yung unit. Kasi may casing siyang libre na kasama eh. Hindi nyo na kailangan bilan. So ayan. Try natin i-power up. Kailangan talaga muna siyang i-charge. So, payo ko lang gamitin natin yung mismo included charger para sure. Kasi pag gumamit ka ng cellphone charger na quick charge, baka masira kagad yung battery. So, better kung i-charge mo siya using its own included charger. So, yun, nag-charge siya. SG ko. Ayun, oh. Okay naman siya, malinaw naman siya. Sana lang tumagal. Insert muna daw tayo ng TF card. So, dito ini-insert yung kanya SD card. So, sige. Subukan natin. Kunin yung SD card niya. So, ito yung included SD card. 64GB para marami-rami tayong ma-record. Okay. So, yan. Kanya included SD card, V380 Pro. So, pang ano to yung mga CCTV na nabibili online. Nakakonect sa cellphone. Try na natin i-insert. Hopefully tama yung pagkakalagay ko. Yan. Tapos, try natin i-record. Buksan ulit.
Isip ko kung pwede siyang maging substitute sa dashcam. Palagay ko pwede ilagay ito sa sakyan. Tatanggal yung charger. Parang yun lang pansin ko, medyo maluwag yung charger niya. No? Ayun. Dapat ma-insert ng ayos. Okay. Confirmation. Kailangan i-format. Kasi bagong salpak. Confirm. Okay. Yun na, na-format na. Nagre-record na ba yan? Yun, nagre-record na. Sige nga, ikot natin yung camera. Malaman lang natin kung okay siya. So, parang naka-wide lens, no? Okay. So, pag namatay yung screen, nagre-record pa rin. Sabihin natin okay. So, yun. Natapos na yung recording. Dito pala yung battery niya. Mamaya explore natin. So, paano natin malalaman kung na-record siya? Iniisip ko kung mape-play or ma-view dito sa... may wifi rin. May wifi mode. Nag-record ulit. Iniisip ko kung pwede ma-view mismo dito sa camera yung mga na-play nating video or na-capture nating video. Press up to exit wifi. Mode. Ayun. Ayun, nape-play oh. Pwede siya ma-play. Pindutin lang natin tong mode. Mode sa likod. Mode. Pang mode. Ayan. So, pag nandyan na tayo, try natin yung arrow. Yan, yung pangalawang recording ito. Tapos, pindutin yung okay. Ayun, nape-play pala rito no? Ganda. Ayos. So, yung quality niya, okay. Maganda naman for its price. Huwag ka lang mag-expect ng masyadong GoPro na quality. Siyempre hindi mo makumpara dahil solid yung branded nun. Pero may konting sound music rin siya. So ayun, very useful. I think magagamit to hindi lang pang vlog sa motor or security purposes, pero you can also use this as your dashcam para sa iyong sasakyan. Ayan, so very useful. So, yun, nabibigyan naman pala yung mga natin, mga na-capture. So, pindutin nyo lang tong mode sa likod. Okay, mode. Pindutin nyo lang yan. Mode, settings. Okay, ayun. So, para ma-move, gamitin nyo tong arrow sa gilid. Video resolution, recording sound, time-lapse. Time-lapse, ibig sabihin, i-on mo yung time-lapse. Loop recording, kung gaano katagal yung bawat recording. Video by bitrate. So, para sa quality rin siguro. Hindi ko lang sure paano mamamove doon sa camera part. Kasi nga, pindutin natin ulit tong mode. Ayan. Ayun. Mode, para mapunta sa kabilang tab. Photo resolution. Another, pindot sa mode. Exposure, white balance. Language. Okay. So, para mag-select dyan, pili ka lang baba. Kung gusto mo piliin, pindutin mo tong okay. Ayan, okay sa taas. Ito na okay. So, halimbawa, papalitan mo language. Hit okay. Ayan, English. Tapos ibababa, taas mo. Itong arrow. Tapos okay ulit. Tapos, pag pupunta ka sa next tab, itong mode. Tapos okay to exit. Iyon. So, pagka ganyan, di siya nagre-record, I guess. Or nagre-record. Not sure. Pindutin nyo okay. Ayun, dun pa lang siya magre-record pag naka-okay. So, pag nawala yung mga details sa baba at naparitan siya ng recording with timer, ibig sabihin dyan siya nagre-record. To stop, press OK again. Then, to view, press mode. Another mode. Ayan, pag napunta kayo dyan, yung may play button, use these keys to navigate kung ano yung video na gusto nyo. Ayan yung mga previous recordings natin. So, yun. Okay. Very good for its price. Maingatan lang to. Always wear this jacket. Lalo na kung mag-adventure kayo, lalagay sa motor or whatever. Pero you can use this as is bare unit.
Yun, payo ko lang huwag kayong gagamit ng fast chargers. Sayang yung battery, baka masira. And it comes with the included battery. Sige nga, check natin. Ayun. So, hold nyo lang tong mode para ma-turn off siya. Hold nyo lang tong mode. Then, para mabuksan yung battery. Ayun. So, parang ito, hihilahin mo pa ganun, pa dito. Ayun. Tapos, mabubuksan yung hatch. Then, okay. So, ayan, parang delikado to, no? Baka mawala tong takip ng battery niya. Anyway. So, ito yung battery niya. Hilahin nyo lang to. So, kung bibili kayo ng spare, nabibili rin siya sa online Shopee. Kasi isa lang yung included. So, pag nalobat ka, wala kang kapalitan na battery. Pero the good thing is, kung may Type-C charger ka, okay din. Kasi pwede mo siyang i-charge along the way habang nakamount sa helmet mo or doon sa dashcam mo, sa dashboard mo ng sasakyan. Basta may charger ka, okay din nagcha-charge siya while recording, which is a plus. Pero payo ko bili ka ng extra battery kasi baka 1 or 2 hours lang to malobat na. So yun, very good deal for its price. So yun, see you sa next vlog, and I hope you've enjoyed this video. Nagkaroon kayo ng dagdag kaalaman kung bibili ba kayo nito. So don't forget to like and subscribe, and God bless.